What's up? Kumusta mga kakosa? Nagbabalik ulit ang inyong kakosa, MCOS Motovlog. Kung nakaraan mga kakosa, kung naalala nyo, yung upload ko lang nitong nakaraan lang, nung naputulan ako ng kadena. Ito ang dahilan mga kakosa kung bakit ako naputulan ng kadena. Dahil sa yung stock na sprocket niya ay manipis na. Tsaka dahil sa 4 years na nga tong motor na to, ngayon pa lang mapapalitan. Kaya nandito tayo ulit ngayon sa shop ng Dakasin kung saan tayo nagpagawa ng knuckle bearing. At ang gagawa uli ng motor natin ay si Sir Paulo. Ang problema lang mga kakosa, kapag kayo'y naka swing arm extension, syempre kapag naka swing arm extension kayo, yung kadena nyo mahaba din dapat. Kaya kapag bumili kayo ng kadena na isang set, sigurado kulang yun. Okay? Kaya kailangan nyo maghanap ng bago rin na pangdugsong dun sa kadena na ikakabit nyo. Kapag nagpalit naman tayo ng kadena mga kakosa, hindi rin naman aring hindi tayo magpapalit ng sprocket. Kailangan set talaga yan. Nag-order na rin ako sa Shopee. Ito, yung sa panguna ko na 17 teeth. Yan o, pang XRM siya. Saka ito yung sa hulihan. Ito naman ang gagamitin ko sa huli, 34 teeth. Alright. Ito mga kakosa, yung ipapalit ko na kadena. Ayan o. Grabing haba niya o. Pero yung regular na mabibili nyo mga kakosa na kadena, hanggang dito lang siya. Ayan o. Bitin siya hanggang dito lang, kaya obligado kayong maghanap ng extension. Buti nga nakahanap ako ng extension na pandugsong eh. Kasi mga kakosa, kung di ako nakahanap ng pandugsong na kadena, obligadong bibili rin ako ng bago. Bali, 2 set sana kailangan kong bilhin. Saka nung naputulan ako ng kadena mga kakosa, grabing kaba ko. Paano kaya yung kadena naipon na dito sa may dulo ng sprocket, dito sa may unahan. Nung inaapakan ko tong cambio, hindi siya nagana, kaya kabadong kabado ko. Kala ko nagkaroon ng diferensya doon sa loob ng ng makina. Shoutout nga pala sa kapatid natin na riders na tumulong sa akin na magtulak sa aking motor na hanggang sa madala dun sa pagawaan. Dun nga pala yon sa may Binyan papuntang Barangay Timbao. Pagka talagang hindi ko rin nagustuhan yung 1734, pwede naman ako magpalit. At least kahit papano nasubukan ko kung anong magiging takbo kapag 1734 yung nakalagay na setup ng sprocket dito sa motor ko. Kaya mga kakosa, okay na, naikabit na yung kadena. At yung nakuha natin pantugsong, medyo mahaba pa. Kala ko nga mag-aalangan eh. Yun ang kahirapan lang sa naka-extension ka mga kakosa. Kapag talagang nagpalit ka ng kadena, obligado kang maghanap ng pangdugsong. Yun ang mahirap pag naka-extension ka. Tiis ganda lang talaga. Okay na mga kakosa, tapos na ikabit yung sprocket set ni Roduca. Ayun na siya, nakapwesto na doon. At gusto ko pala magpasalamat dito sa Dakasin na shop dahil sa binigyan tayo ng degreaser saka yung nano wax. Alright. At salamat din sa Richardson na pinakang boss nila na nagbigay ng nano wax saka itong degreaser. Alright. Kung gusto nyo umorder ng mga product na to, pwede kayong mag-PM sa Dakasin na shop o kaya kay Richard, o kaya pwede kayong mag-message sa akin para maituro ko sa inyo kung paano gagawin nyo kung gusto nyo mag-order ng product na ganito. Alright, again maraming salamat sa Dakasin tsaka sa Richards para sa product na binigay sa atin. Okay kaya boss, thank you no. Okay mga kakosa, ngayon itry natin yung pinalit natin na 1734 kung ano ang magiging performance niya at para masabi ko sa inyo kung ano yung maging pagbabago dito sa pinalit natin na 1734 na set ng sprocket. Alright. Marami nagsasabi kasi mga kakosa na yung setup natin ng sprocket na 1734 ay walang dulo. Kaya ngayon malalaman natin at para malaman nyo na rin kung ano yung magiging
pagbabago dito sa takbo ng ating motor na si Ruduka. Shoutout nga pala sa The Casino Shop na lagi nating pinagagawaan mga kakosa. Okay mga kakosa, takbo muna tayo para masabi ko sa inyo kung ano magiging performance ng 1734. Alright? Mga kakosa, nasubukan na nga natin itong ating bagong palit na sprocket. At ang masasabi ko naman sa 1734 na sprocket mga kakosa, sa arangkada niya maganda siya mga kakosa. Honest review to mga kakosa. Sa arangkada niya, primera, segunda, tercera, okay siya. Maganda siyang gamitin. May hataw talaga siya. Pero sa dulo nga minsan ng tercera, nararamdaman ko, pero medyo nawawala na yung hataw niya. Wala talaga yung galit niya mga kakosa. Kumbaga sa arangkada, primera, segunda, tercera, medyo malakas yung ating arangkada. Pero pagka nasa kalagitnaan na ng tercera, medyo nawawala. Okay? Hindi mo maramdaman yung humihingi sa'yo yung makina katulad ng nakalagay sa atin na dati, na ramdam mo na kulang pa yung binibigay niya na takbo. Okay? Hindi katulad nitong 1734, hindi mo maramdaman yung paghingi ng makina ng isa pang cambio. Alright? Kasi dati, nung stock pa yung nakalagay sa akin na sprocket, ramdam ko kulang yung takbo niya. Todo na yung kwarta ko pero humihingi pa yung makina. Pero dito sa 1734 na sprocket natin na pinalit, hindi mo maramdaman yung paghingi niya. Alright? Ang kagandahan naman mga kakosa dito sa 1734 na nakalagay sa atin, smooth ang takbo niya. Alright? Hindi pwersado yung makina mo kapag tumatakbo ka. Talagang maintain yung takbo mo, hindi katulad nung talagang may hataw. Totoo mga kakosa, ang 1734 ay walang dulo. Wala siyang galit sa huli. Alright? Kaya siguro pag-isipan ko magpalit ako ng 16. Subukan ko naman. Kasi nasubukan ko na tong 1734 at
medyo nakukulangan ako. Sa mga naghahanap ng performance na talagang hataw, hindi advisable ang 1734. Pang ano lang to mga kakosa, pang chill ride lang. Pero ang kagandahan lang dito sa 1734 mga kakosa, maano yung takbo niya, smooth na smooth siya, vibration, hindi ka halos makaramdam. Dahil nga sa walang dulo yung 1734, kaya yung makina mo ay hindi nagba-vibrate. Alright, hindi siya pwersado. So yun lang mga kosa, hanggang dito na lang ang vlog na to. Sana nakatulong sa inyo. See you next vlog. Peace!